Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy natin uli ang pag-usap-usap o pag-discuss tungkol sa mga pamamaraan ng pagsasagawa ng umrah. Yung sinabi ko kanina na tungkol sa pagsisimula, ito papakita ko sa inyo. Meron nga palang picture ng Kaaba dito sa pader. Ito yung picture ng Kaaba. Ito yung sinabi ko na side ng Ruknul Yamani at ito naman yung Hajarul Aswad. And dito ang Maqam Ibrahim. So, dito tayo magi-start. Kung pwede nga nating kung kaya nga nating humalik, hahalik tayo sa Hajarul Aswad. Kung hindi, kahit hahawak man lang. Pero kung hindi natin kaya, tulad nito, ang dami ng tao. Kahit sa umrah, meron ding panahon na ganito karami ang mga tao. Minsan sa medyo maaga pa, konti pa lang, pero nung pagdating ng alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw, dumarating yung maraming mga bus, mga mag-uumrah. So napupuno na ang area ng ganito. Anyway, so galing dito, mag-isa tayo dito na linya. So magra-round tayo, maglalakad. Na ang sasabihin natin ay Bismillah, Allahu Akbar. Mag-start tayo sa gilid nito, sabihin natin Bismillah, Allahu Akbar. Pagpalagay ko lang halimbawa ito yung kanto, so mag-move tayo, sabi natin Bismillah, Allahu Akbar. Then, paraon. Halimbawa ganyan, sa mga lalaki, ang first 3 round, meron yung sinasabi na ramal. Ramal, medyo mabilis. Huwag tumakbo, pero medyo mabilis ang paglalakad sa mga lalaki. Ang mga babae, normal lang. Ngayon, sa pag-round, may babasahin ba o wala? Walang na-specify na binabasa sa pag-round. Yun lang yung pag-start mo lang dito sa Hajarul Aswad na sabi mo, Bismillah, Allahu Akbar. Then, habang naglalakad tayo, magdua kayo ng kahit anong na dua. So, kahit anong na dua, mag-round ang sabihin mo. O kaya magbasa ka ng Quran. Pwede. Ngayon, pag round uli, so, sa unang round kanina, pag ganyan, round, then, dumating tayo dito sa Ruknul Yamani, magsabi tayo ng Bismillah, Allahu Akbar. Kung pwede nating hawak tayo, pero kung hindi, wala na. Hindi ka na hahawak, hindi ka na magagano ng kamay mo, wala. Sabihin mo lang ng Bismillah, Allahu Akbar. Then sa pagitan nitong gilid na ito, itong Ruknul Yamani, papuntang Hajarul Aswad, papuntang Blackstone, ang babasahin mo dito na prayer ay yung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. So ito yung babasahin, yung sabi na, oh Allah, ampun ako sa mga dosa ko. Allah, atagang ka naking kadyawan na sa dunya. Oh Allah, ibigay mo sa akin ang kabutihan dito sa mundo at saka ang kabutihan sa Day of Judgment. Wa qina adzaban nar, at iligtas mo ako sa parusa sa apoy. So ngayon, pagdating natin uli dito sa Hajarul Aswad, ibig sabihin na kumpleto yung 1 round. So sabi natin uli na Bismillah, Allahu Akbar. Kung may chance tayong humalik, hahalik tayo. Dahil wala, round ulit tayo. Ganon din, kahit anong dua ang babasahin mo. Hanggang sa darating ka dito sa Ruknul Yamani. Ganon pa rin sabi mo, Bismillah, Allahu Akbar. Tapos mag-start ka naman magbasa nung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Hanggang sa darating tayo dito sa Blackstone, Hajarul Aswad. And then magsabi naman tayo ng Bismillah, Allahu Akbar. Then round na naman, pangatlong round na. So sa mga lalaki, pangatlong round, sige pa rin yung lakad na mabilis. Hanggang sa pagdating dito sa Ruknul Yamani, Bismillah, Allahu Akbar, then Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. And then dito naman Bismillah, Allahu Akbar. So sa mga lalaki, relax na, ito na yung pang-apat, hindi na mabilis. Normal na ang lakad natin. So yun, magdua kayo ng gusto ninyong dua. Lahat ng gusto niyo, magbasa kayo ng Quran. Then pagdating ulit dito sa pang-apat na round na yun, dating dito parang Bismillah, Allahu Akbar, then Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. And then sa Hajarul Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, round uli. So pang-5 na, then pang-6 na, pang-7 na. Ganun pa rin palaging tuwing darating dito nandun yung Bismillah, Allahu Akbar, then Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Natapos na ang 7 rounds. So dito tayo nakatapos. Pagkatapos ng 7 rounds ng pagtawaf sa Kaaba, ang next na gagawin natin, magsala tayo sa Maqam Ibrahim. 2 rakaah. Halimbawa, ito yung Kaaba, yan.
Then dito ang Maqam Ibrahim, mayroon dong nakatayo, makikita niyo sa picture na dito hindi klaro na parang golden color doon. Kaya yan yung Maqam Ibrahim. Ang mga tao dumadaan diyan nagtatawaf. So kung may chance ka dito, may lugar, so magsala ka dito ng 2 rakaah. Kung wala, kahit doon sa halimbawa nandiyan sa area nandiyan sa malapit sa inyo ang Maqam Ibrahim, kahit dito banda ka, dahil dito ka na banda. Halimbawa, kung talagang walang pwesto, walang area, kahit saan ka na sa loob ng Masjidil Haram, magsala ng 2 rakaah. Na ang babasahin mo sa unang tayo, matapos mong mabasa yung Suratul Fatiha, isusunod mo ang Qul ya ayyuhal kafirun, Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma abattum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. So sa pangalawang tayo, sujud ka na, pag tayo mo uli, sa pangalawa, Fatiha, then ang kanyang aya, yung Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Halimbawa kung hindi mo memorize ang 2 surah na ito, gamitin mo na yung yung memorize mo na surah. Wala rin okay lang din siya. Pero yun ang pinakasunod na dapat, yung Suratul Kafir at saka yung Suratul Ikhlas. So natapos na ang pagsala sa yung sala ng 2 rakaah. Anong next na gagawin natin? Iinom tayo ng tubig na Zamzam. Hindi na tayo pupunta doon sa ilalim, parang bawal na yata yung pagpunta sa ibaba. Pero maraming tubig dito na Zamzam na nasa drum, sa mga galon, may baso, may galon. Inom na tayo doon kumpleto, walang problema. So pag nakainom ka na ng tubig, halas, alhamdulillah. Kung may chance ka na makabalik ka doon sa Kaaba, mali mo biglang walang umalis yung mga tao doon, nagbigay sa iyo ng chance, di pwede kang makahalik. Kung may chance, kung wala, wag na. Doon na tayo. Ngayon natapos na yung trabaho natin dito sa loob ng masjid. Ang next na gagawin natin, pupunta tayo ng Safa wal Marwa, yun na yung sa'i. Ang nangyari ngayon, para bang palabas na tayo sa masjid kasi yung Safa, yung 2 bundok na Safa wal Marwa, hindi yun sakop ng masjid. Sa hindi siya parts ng masjid. Pero malapit lang siya doon kasi ini-expand yung area, kaya napalapit yung bundok doon. Hindi naman yung bundok inatras. Ang masjid lumalaki, pero ang bundok nandun siya, kaya naipit siya doon. So, papunta tayo ng Safa wal Marwa na bundok, consider na yun na lumabas tayo sa masjid. So, sa paglabas ng masjid, babasahin natin yung binabasa ng paglabas. Yung dito sa masjid, halimbawa, kanina pagpasok na sabi mo, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Yung paglabas mo naman, Allahumma aftahli abwaba fadlik. Allahumma aftahli abwaba fadlik. Mayroon inshallah, mayroon na nandito sa natin, inshallah, ibibigay ko sa inyo mamaya. Mayroon akong manos dyan, marami na ibibigay ko sa inyo para sa babasahin. Ito yung sa labas, Bismillahi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma i'simni minas syaitanir rajim. Ito yung babasahin yung paglabas natin sa border ng masjid at saka yung Safa. Pagdating natin sa Safa, bago nang nakalabas na tayo sa Masjidil Haram, approaching na tayo sa Safa, babasahin natin yung aya na sabi ng Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ito yung pinakamababa. Yung mga hindi naka-memorize, kahit hindi lang basahin mo, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. O kung ubusin mo yung aya, man hajja al-bait aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa fa innallaha syakirun alim. So dahil mahaba na 'yo, baka hindi niyo kaya, doon lang kayo sa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Then doon na tayo ngayon sa gilid ng bundok. Nandiyan ang bundok. Ang iba nakakaakyat, pero hindi naman ibig sabihin na bundok yun na ganyan. Simple lang na mataas lang ng konti. So kahit doon lang tayo sa gilid. Kung hindi na makaakyat sa taas, dito sa gilid lang. Then ang gagawin natin, haharap tayo sa Kaaba. Kung nandoon kasi nandoon ang Kaaba, dito ngayon, harap tayo doon, tapos mag-amin, itaas natin dalawa nating kamay. Then, sasabihin natin, pagkatapos ng pagsabi natin na Inna Safa wal Marwa, sasabihin natin yung Abda'u bima bada Allah. Matapos sabihin yung Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Then, isusunod natin sabihin yung Abda'u bima bada Allah. Sisimulan ko yung sinimulan ng Allah. Ano yung sinimulan ng Allah? Yung pagbasa niya, yung pagsabi niya Inna Safa wal Marwa, so ibig sabihin simula doon sa Safa. Yung Safa at saka Marwa, yun yung 2 bundok. So ngayon, sisimulan ko na, sabi mo, Abda'u bima bada Allah, sisimulan ko yung sinimulan ng Allah.
So doon tayo magsisimula sa bundok ng Marwa. Sabihin natin ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 times na Allahu Akbar. And then, isusunod natin ang La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. So, basahin natin ito ng 3 times. Pagkatapos noon, maglakad na tayo. Papunta ng Marwa, yung pangalawang bundok. Pero sa pagitan ng dalawang bundok na yon, sa unahan ng kunti, sa gitna, mayroong dalawang line na signal doon. Makita yung sa pader, ganyan lang yung pader, naka-green. Dito naka-green. So, sa unang green, ang paglalakad natin, babae at saka lalaki, mabagal. Pero pagdating doon sa gitna, ang lalaki tatakbo. Pero hindi naman yung takbo na parang nagkarira. Yung basta buwilo lang ang lakad mo, parang simitakbo. Then, pagdating sa next green, babagal naman, babalik sa normal. Hanggang sa darating doon sa next na bundok. Pagdating sa Marwa, doon sa pangalawang bundok, aharap naman tayo sa Kaaba. At babasahin natin yung sasabihin. Hindi na magsasabi ng Inna Safa wal Marwa, hindi na. Yung kanina lang, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung La ilaha illallah, yung sinabi ko, yung binasa ko na yon. So, 3 times din yon. Matapos, ibig sabihin, galing dito sa Safa, papunta ng Marwa, yan na yung parang isang round. Then, pagbalik, galing naman doon, babalik ka papunta dito, another naman isa. Hindi tulad ng Kaaba, na galing dito, gaganong ka, 1, 2. Yun, hindi. Yung isang pagpunta mo doon, 1. Then, galing doon, babalik dito, 2. Then, ganun, pagbalik mo naman dito, babasahin uli yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, hanggang sa katapusan. Then, move na naman tayo doon. Pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim. So, then, ngayon, last, pang-pito. So, doon tayo mag-end sa Marwa. Pagkatapos sa Marwa, maalis na tayo doon. So, ang gagawin natin, next na gagawin, magpaputol ng buhok. Magpaahit ng mga lalaki, magpakalbo, o kaya bawasan lang. Pero siguruhin lang na lahat ng buhok ay maputulan. At saka ang mga babae ay magpaputol din ng buhok. Hawakan yung buhok, pabawasan yung mga around 1 pulgada, yun ang puputulin. Lahat din nung parts lahat ng buhok niya, maputulan talaga. So, mga lalaki pupunta doon sa barberuan, yung mga babae, siyempre doon sa mga safety, kung at least may mga area doon na kung saan magpapuputol ng buhok yung mga babae. Pagkatapos nun, yun na yung tahallul. Tapos na. Sa panahon na yun, yung mga bawal sa panahon ng ihram, doon ay pwede na. So yung kanina sinabi ko na mga business, bawal yun. Yung kanina na mga pag-asawa, ngayon, yung mga pinagbawal na yun, ngayon, okay nang maghubad, magtanggal ng ihram, magpalit ng bagong damit. Wala nang problema. So doon sa unahan ng kanina, yun nga sinabi ko, yung mga bawal, pagputol ng kuko, pagputol ng buhok, yung mga bawal yun sa panahon na kasuot ng ihram. Pero ngayon dahil tapos na, okay na. So tapos na ang umrah. Bumalik na tayo sa ating hotel, mag-relax, kumain, matulog. Tapos kung gusto nating bumalik uli sa Kaaba, doon tayo. So inshallah, we will try our best na ang lahat ng panahon at lahat ng oras natin, doon natin siya magamit sa inshallah sa Kaaba. Hanggang dito na lang. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.